Nang lumaon, nilingon siya ni Cullen para mag-iwan ng seryosong babala, distansyahan niya raw sana ang kanilang ama. Masyado raw kasi itong mapaglaro sa mga salita, kaya anuman ang lumabas sa bibig nito, dapat ay sanayin niya ang sariling maging manhid. Idinagdag pa nito na itigil na niya ang pag-overthink. Pagmasdan pa lang ang binatilyo, ramdam niyang sadyang may gininto ang puso ito, malayo sa inaakala niya noong una. Hindi na niya kailangan ng paalala dahil dama naman na niyang walang puwang ang pagmamahal ng ama para sa kanya. Kasabay nito ay ang pagdating nila sa tapat ng pinto. Pagkalapag sa kanya, patakbo siyang dumiretso sa may pintuan bago muling hinarap ang dalawa. At may pilyang ngiting ibinulong na may inililihim din siya. Kumunot ang mga noo ng magkapatid dahil sa talinghagang binitawan niya. Walang atubiling binayo ng paslit ang pinto para mabuksan ito, sabay tili ng isang masiglang, "Papa." Parang ipu-ipong sumugod ang bata sa kinaroroonan ng nakaupong si Erno Etam. Kinumusta agad ng lalaki ang naging tulog niya, at buong galak naman itong tumango sabay banat na nanabik siya agad sa kanya. Umakyat pa si Aileen para umupo mismo sa hita ng tumatayong ama niya. Bago ito binigyan ng napakahigpit na yakap. Pinasalamatan ni Erno ang mga binata sa pag-alalay sa paslit, ngunit hindi nakatakas sa paningin niya ang namumuong asar sa mga mukha nito. Nang usisain niya kung may problema ba, umiwas lang ang dalawa saka dumiretso sa pag-upo sa hapag ng walang imik. Habang naghahanda si Colin ng makakain, nabanggit nitong lumisan na ng palasyo ang patriarka ng kanilang pamilya. Sumang-ayon si Erno, at idinagdag na natunton na yata ng Duke ang pamangkin nito. Samantala, ang ating batang Duke, ay tuwang-tuwang nilalamutak ang mukha ni Aileen habang inuusisa ng panganay kung ang matagal nang nawawalang tiyahin nila ang pinag-uusapan. Matapos mag-oo sa kanyang anak, ibinaling ni Erno ang atensyon sa munting bata at tinanong, "Nasiyahan ka ba sa regalo ko?" Tuwang-tuwa nitong ibinida ang tigreng laruan. Ang sarap-sarap daw nitong kayakap dahil sa sobrang lambot kaya lagi niya itong siping sa gabi. Walang patid ang pagpapasalamat niya sa papa niya para sa napakagandang aginaldo. Abot-tenga naman ang ngiti ni Erno sa nakakatuwang eksenang ito, subalit may tila puwersang sumakal sa kanya at agad siyang binawian ng lakas. Akma na sanang pipisilin muli ni Erno ang bata nang bumulaga sa kanya ang isang matinding sinag, na sumabog mismo mula sa suot niyang singsing. Ang mamahaling bato nito'y naglabas ng kislap habang unti-unting nababasag. Gumuhit ang mistulang mga kuryente, at boom! Naging abo na lang ang palamuti. Batid na batid ni Erno ang panganib nito, kaya mabilis pa sa 4:00 siyang umurong, upang makabuelo. Nagtaas siya agad ng boses sa kanyang mga anak. Dalhin na raw nila papalayo si Aileen ni Etam, walang labis, walang kulang. Ngayon na. Napadpad sa sahig ang ating bida at nanigas sa matinding pagkalito. Kahit batid ng utak niya ang sumisiklab na delubyo, nauutal na sa matinding takot ang dalawang binata. Kailangan nilang lisanin ang silid at dapat ay kumilos na sila bago pa mahuli ang lahat. Mulat na siya sa isinumpang lihim ng mga Etam. Kapag umapaw ang puwersa ng mana sa kanilang ugat, nagigising ang isang halimaw na uhaw sa dugo ang estado ng pagwawala o berserk. Habang inuubos ni Erno ang huling hibla ng kanyang katinuan, parang mga rebultong nakamasid lang ang mga bata. Gustuhin man nilang tumakbo, tila ipinako ang mga paa nila sa sahig. Ramdam na ng magkapatid ang amoy ng kamatayan, ngunit may presensyang pumipilipit sa kanilang mga buto upang manatili. Pamilyar na si Aileen sa pambihirang karismang ito mula sa nobela. Pero iba pala talaga kapag kaharap mo na ang mismong bangungot. Batid niyang tuluyan ng kinain ng galit ang pagkatao ni Erno. Balewala kahit may suot pa itong mamahaling singsing na pamigil sa mana. Sariwa pa sa isip niya ang isang kabanata kung saan sa kalagitnaan ng salo-salo sa greenhouse, sumumpong bigla ang lalaking ito at kinatay ng walang awa ang 12 kasambahay. Umapaw ang galit ng Duke sa walang kwentang masakal na ito, kaya iniutos nitong ikalaboso agad si Erno. Kasunod niyon ay ang pagyakap ng huli sa nag-iisang tadhana na nararapat sa kanya. Siya ang hinirang na halimaw ng angkan ng Etam at ang malagim na trahedyang iyon ay mismong magaganap ngayon. Agad-agad na sinigawan ni Colin ang kapatid na palikasin ang buong palasyo, habang inaako na ang responsibilidad na iligtas ang paslit. Kinabahan naman ang ating bida dahil nag-iwan ng babala si Kilian bago sila magkahiwalay ng tuluyan. Mag-isang pinasa ng kanyang ama ang sakit. Hindi niya ito matiis kaya humanap siya ng solusyon, at doon biglang nag-flashback ang mga nakaraan sa kanyang isipan. Naalala niya ang nabasang dialogo ng magkapatid tungkol dito. Ayon sa kwento, sa gitna ng matinding init, sa ilalim ng dambuhalang, aninong mistulang balabal, uusbong ang higanteng puno. Iginiit ni Colin sa utol niya na iyon na ang mismong bunga, kaya dapat na nilang, balang araw, madidiskubre rin ang lunas, para makontrol ang pag-aalburoto niya. Kaso, sa kasalukuyang panahon, matagal pa bago mangyari yon. Mabuti na lang at may nakatagong alas ang ating bida para sagipin ang sitwasyon. Bawat segundo ay mahalaga, kaya mabilis siyang nagsorry kay Colin bago kumaripas ng takbo. Walang paligoy-ligoy siyang nagtungo palabas ng pinto. Tinawag pa siya ng kuya niya para tanungin ang direksyon niya, pero dinedma na niya ito. Sa sobrang pagmamadali, tuluyan na niyang binaliwala ang sigaw nitong mapanganib ang lumabas ng mag-isa.
Tanggap naman ni Aileen Etam na isa itong malaking sugal na pwede niyang ikapahamak. Ang problema, oras na maikulong si Arno, wasak ang lahat ng pangarap niya. Lahat ng pinagpaguran niyang hakbang ay magiging abo sa isang kisapmata. Importante ang pondo para sa kanya. Ang pinapangarap niyang pribadong isla at naglalakihang mansyon ay tuluyan ng maglalaho sa hangin kapag pumalpak siya. Ayaw na ayaw ng ating bida na matuldukan agad ang perpektong buhay na tinatamasa niya ngayon na tila ba isang masarap na pantasya. Kaya naman gagamitin niya ang natatanging impormasyong siya lang ang may alam. Agad siyang nagtungo sa direksyon ng hardin. Pinuntahan niya ang bahaging may pinakamatinding sikat ng araw para hanapin ang isang partikular na puno. Hindi siya nahirapan dahil bumungad agad ito sa ilalim ng isang makapal na lilim. Hitik ito sa matitingkad na pulang bunga. Ayon sa mismong nobela, laking gulat ng mga bida nang madiskubre nilang nasa paligid lang pala nila ang mismong lunas na matagal na nilang hinahanap. Wala kasing nag-isip na ang halaman sa loob ng sariling glass house ng kanilang ama ang mismong pinagmumulan ng mga bungang ito na hindi nauubos buong taon. May malaking posibilidad na batid na rin ng ina nila ang sikreto sa likod ng halamang ito noon pa man. Siguro ay sadyang inihanda niya ito bilang pamana sa mga bata, lalo na't ito ang tanging susi para pakalmahin ang sumpa sa kanilang dugo. Desperado ang ating bida na makakuha ng prutas kaya nag-isip siya ng lalagyan, at bigla niyang napansin ang kaniyang dalang supot ng mga barya. Perpekto itong gamitin. Binuksan ng paslit ang PC at pinagmasdan ang mga laman, masakit man sa loob niyang pakawalan ang pinaghirapan niyang ipon. Wala siyang ibang magagawa kundi ibuhos sa lupa ang mga barya, at ipinangako na lang sa sarili na pupulutin niya ito kapag tapos na ang gulo. Batay sa nabasa niyang libro, napapalibutan ng matutulis na tinik ang halamang ito, kaya hindi pwedeng basta-basta hawakan, dahil dito. Dahan-dahang kumuha ng bunga si Aileen. Kahit anong pag-iingat ang gawin niya, sadyang minalas pa rin ang bata dahil bumaon agad ang isang tinik sa balat niya. Tiningnan niya ng masama ang nasugatan niyang daliri sabay isip na aabutin siya ng siyam-siyam sa ganitong diskarte, nakasimangot siyang tumitig sa mismong puno. Biglang umilaw ang bumbilya sa utak niya, baka maliit at musmos nga siya, pero henyo ang batang ito. Buong lakas niyang niyugyog ang katawan ng puno para maglaglagan ang mga prutas. Epektibo ang ginawa niya dahil umapaw agad ang supot ng mga pulang bunga na mabilis niyang isinara at hinigpitan. Ang misyon niya ngayon, makabalik agad sa loob at piliting ipalunok ang lunas na ito sa kaniyang kinikilalang ama bago mahuli ang lahat. Sakto namang umalingawngaw ang mga nakakikilabot na tili mula sa bulwagan ng mansyon, isang patunay na nagsisimula na ang kaguluhan doon. Tuluyan ng sumiklab ang pinakakinatatakutan niyang senaryo sa loob kaya binilisan niya ang takbo. Naabutan niyang mahigpit ng hawak sa leeg ng Duke ang isang kawawang tauhan. Halimaw sa lakas ang pagkakasakal niya, ilang segundo na lang ay tiyak na mapuputulan ng hininga ang biktima na pilit pa ring nagmamakaawa. Wala na itong mailabas na tunog dahil hirap na itong huminga. Sakto namang pumasok si Aileen Etam sa mismong eksena. Bumungad sa kaniya ang nagkalat na mga durog na porselana bilang ebidensya ng pagwawala, habang nakatayo sa gitna ng gulo ang kaniyang ama hawak ang kaawa-awang biktima. Nang mapansin ni Arno ang boses niya, parang basahan nitong inihagis ang serbante papalayo at dahan-dahang bumaling sa direksyon ng bata. Nakakita ito ng mas magandang pupuntiryahin. Nanigas sa kinatatayuan ng ating bida nang maramdaman niya ang nakapangingilabot at madilim na enerhiya mula sa ama. Nanginginig man ang mga tuhod niya, umatras ay hindi opsyon. Pinilit niyang maging matapang dahil amoy ng halimaw ang takot. Mas hinigpitan niya ang hawak sa daladala niyang supot ng lunas. Alam niya sa sarili niyang ang lalaking nasa harapan niya ngayon ang tunay na nakakaranas ng matinding sakit kaya obligasyon niyang iahon ito sa bangungot. Mahirap kayang maiwan mag-isa sa dilim at itakwil ng mga taong kadugo mo, pakiramdam mo ay isa kang malaking basura na walang kwenta sa mundo. Imbes na sumigaw, buong tapang na hinarap ng ating bida ang paparating na halimaw. Samantala, halos halughugin na ni Colin ang buong mansyon mahanap lang ang bata. Dahil walang aninong nagpakita sa labas, dali-dali itong tumakbo pabalik sa malaking bulwagan nang walang ideya sa impyernong naghihintay doon. Pagpasok niya, isinigaw niya agad ang pangalan ng bata. Kaso, pagbaling ng kaniyang paningin, isang nakapanghihilakbot na tanawin ang muntik ng magpatigil ng puso niya. Nakita niyang walang awang nakakwelyo ang mga kamay ng Duke sa leeg ni Aileen, habang dangkal-dangkal na ang layo ng mga paa nito sa lapag. Halatang nag-enjoy ang halimaw sa ginagawa nito. Lihim na gumalaw ang ating bida at humanap ng buwelo para makawala ang isa niyang braso. Walang atubiling ibinaon ng bata ang mga ngipin niya sa laman ni Arno. Napadaing ang lalaki kaya nabitawan siya nito, at sa bilis ng kidlat ay inilabas niya ang mga prutas mula sa supot. Muntik pa siyang humalik sa sahig kaya ginamit niya ang libreng kamay para mahigpit na humablot sa damit ng kaniyang ama para makabalanse. Ang isang kamay naman niya, na nakahakot na ng sapat na pulang bunga, ay pilit niyang isinuksok sa mismong bunganga ng nagwawalang Duke. Mabilis pa sa 4:00 ang mga naging galaw niya. Huling barahan na niya ito at paubos na ang kaniyang palugit. Ang importante, matagumpay niyang naipakain dito ang lunas. Ilang segundo pa, pareho silang gumulagta sa sahig na lumikha ng isang malakas na dagundong.
Namilipit ang lalaki habang nakalahad ang mga braso nito sa hangin. Milagrong walang natamong sugat ang bata, pero nang mapansin niya ang sitwasyon ng ama, mabilis siyang bumangon. Walang takot siyang sumampa sa ibabaw ng dibdib ng lalaki, mahigpit na tinakpan ang bibig nito, at pilit itong pinapalunok ng ipinakain niyang prutas. Kahit hindi siya sigurado sa resulta, hindi niya niluwagan ang pagkakadiin ng kanyang palad. Tahimik siyang nag-abang, dahil baka aabutin pa ng ilang sandali bago tuluyang. Umepekto ang ginawa niya. Kahit balot pa rin si Arno ng maitim na enerhiya, ang panginginig ng mga kamay nito dahil sa tensyon ay unti-unti nang humuhupa. Dahan-dahang naglaho ang maitim na aura at nakabawi na ito ng ulirat. Kahit paano'y napanatag ang bata, pero nanatili siyang nakapako sa kanyang kinatatayuan. Walang kasiguraduhan kung tuluyan na nga itong naghilom, at lalong blanko siya kung gaano karaming katas ba talaga ang dapat ipainom. Nakakakilabot palang magwala ang isang tao. Ayaw na niyang maulit ang eksenang iyon, kaya dali-dali niyang sinimot ang mga nagkalat na pulang bunga sa lapag. Susubuan sana niya ulit ang lalaki nang biglang hawakan ni Arno ang kanyang maliliit na kamay gamit ang mahahaba nitong daliri. Nang marinig niyang mahinang binanggit nito ang kanyang ngalan, kinakabahang napatingala ang musmos habang bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mahigpit pero malambot ang hawak ng kinagis ng ama, na bakas ang labis na panghihina at kalituhan. Sa kabilang banda, hindi pa rin maalis ang kaba ni Aileen. Nang mapansin niyang nawala na ang puot sa mukha nito, sumilay ang isang matamis na ngiti sa bata. Nagmakaawa siya na sana'y kumalma na ito dahil halos himatayin siya sa takot. Mahigpit siyang yumakap sa lalaki, nangangakong magpapakabait na siya. Agad namang tumugon si Arno, at iginiit na walang rason si Papa para magalit sa kanyang prinsesa. Hinagod nito ang likod ng bata, sinisigurong ligtas na siya ngayon. Dahil sa paghupa ng emosyon, agad umatake ang matinding antok kay Aileen at kusa nang pumikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya tuluyang makatulog, nahagip ng kanyang paningin ang isang laruang napunit noong kasagsagan ng gulo. Sa gitna ng katahimikan, sumagi sa isip ni Arno ang mga iginiit pa ng asawa na maging anuman ang kanyang maging kilos, ang tanging mapapansin lamang ng mga ito ay ang kanyang busilak na kalooban. Minsan, habang nagbabasa, naibulalas ni Dahlia na kapag nabiyayaan sila ng ganoong klaseng paslit, tiyak na lalambot ang puso niya, para kay Arno. Isa lamang itong imposibleng pantasya ng kanyang asawa. Katuwiran ni Dahlia, isang munting prinsesa ang natatanging lunas na babago sa masungit at matigas na pag-uugali ng kanyang asawa. Nagdadalang tao noon ang pumanaw niyang may bahay, at basang-basa sa mga mata nito ang matinding panalangin na sana'y babae na ang isilang nito. Idinagdag pa nito na may mga taong sadyang isinilang para lamang ibigin ng lubos, at marahil ito na ang magpapatunaw sa malayelong dibdib ng lalaki. Matindi ang pag-asam ni Dahlia na magkaroon ng sariling kakampi. Bukod pa roon, natural na humihina ang depensa ng mga ama pagdating sa kanilang munting prinsesa. Madalas itong sambitin ni Dahlia, ngunit pinagkaitan siya ng pagkakataong mailuwal ang ikatlo nilang supling ng bawiin ng maaga ang kanyang buhay. Nang humupa na ang puot ng ama, kaagad na sumugod palapit si Cullen. Sadyang nakakapagod ang mga nagdaang oras, dahilan upang mahimbing na ang munting bida sa bisig ng lalaking kumupkop sa kanya. Nang masigurong walang kahit anong galos ang munting paslit, tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Arno, at nakahinga ito ng maayos. Halos kapusin ng hininga ang nagkukumahog na serbidor ang huminto sa bungad ng silid, kung saan mababasa sa kanyang mukha ang isang nakakakilabot na sindak. Dahil dito'y nakatanggap ng matinding sermon ang serbidora mula kay Cullen, kahit na sa totoo lang ay wala naman itong nagawang mali kundi ang mabalot ng kilabot. Subalit kung masasaksihan mo ang duguang eksenang tila pinagdausan ng walang awang patayan sa bulwagan, tiyak na maunawaan mo ang gulat na rumehistro sa puno ng panghihilakbot at paghuhusga ang mga mata ng lahat, nag-uunahang mailigtas ang kanilang mga sarili. Sa tuwing aatake ang pagkabaliw na ito, iisa lamang ang solusyon. Isang nilalang na may higit na puwersa lamang ang makakapigil sa kanya. Ang problema, kapwa wala sa palasyo ang Duke Morel, at ang tagapagmana nito noong mga oras na iyon. Kaya't walang kahit na sino ang may kakayahang umawat kay Arno. Labis na ipinagtaka ng batang duke kung bakit sa halip na tumakbo sa takot, buong tapang na sumaklolo ang paslit na ito. Akmang kakalungin na niya si Aileen pauwi sa silid nito, nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang kaawa-awang laruang nakabulagta sa isang tabi. Hindi niya kayang basta nalang talikuran ang stuffed toy na tigre na iyon, kaya maingat niya itong dinampot mula sa sahig. Habang kinakapa ang laruan, napansin ng batang duke ang maliit na punit dito. Biglang nag-echo sa isip niya ang maaliwalas ng ngiti ni Aileen nang bilhin nito ang tigre, sabay sabing kahawig daw niya ito. Kaawa-awa na ang itsura ng tigre, pero naramdaman ni Arno na maling basta na lang itong itapon sa apoy. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni, marahang bumukas ang pinto, at lumitaw ang ulo ni Killian. Pasikreto itong nag-obserba mula sa labas. Pagkumpirmang humupa na ang gulo, humakbang siya papasok at sinalubong ng balita ng kanyang kapatid na kontrolado na ang sitwasyon. Takang-taka si Killian kung paano napakalma ang halimaw, ngunit pinaalalahanan siya ni Cullen na ipapaalam na lang niya ang buong detalye mamaya. Kasunod nito'y inatasan niya itong tipunin ang mga kakaibang pulang bunga.
Bitbit ang isang bakanteng sako, napanganga si Kilian nang iutos ng kapatid na ipasok ang mga berries sa laboratorio. Marami pa sana siyang nais usisain, pero kinutol ito ng kanyang kapatid na nagsabing ang mga prutas na ito mismo ang sangkap na matagal na nilang hinahanap. Solong naiwan sa dining hall ang paslit, nagpakawala ng malalim na buntong hininga, laking pasasalamat niya na natapos ang gulong iyon nang walang nababawian ng buhay. Balisa at naguguluhan si Arno habang karga-karga ang anak, subalit hindi rin maawat ang matitinding katanungan ng kanyang batang lalaki na naghihintay ng kasagutan. Diretsahan nitong nilapitan ng ama, nais niyang malaman kung anong hiwaga mayroon sa mga mapupulang prutas para biglaang mapatigil ang mapanirang sumpang iyon. Upang maitago ang sarili niyang kalituhan, pinili ng batang duke na huwag nang magpaliwanag at tipid na lamang na sumagot ng, tila iyan nga ang nangyari. Biruin mo, taon at pawis ang iginugol nila sa paghahanap ng gamot, tapos isang inosenteng musmus lang pala ang bigla-biglang makakadiskubre nito. Mahirap iproseso sa isip niya kung paano nangyari iyon, kaya naibulalas na lamang niyang sadyang puno ng misteryo ang pagkatao ng munting batang ito. Sa gitna ng paglalakad sa pasilyo, biglang napahinto si Colin upang kumprontahin ang kanyang ama kung tama pa bang ituloy ang serkong ito. Hindi niya itinago ang matinding awa para sa bata. Totoong nakapagligtas siya ngayon, pero hindi niya makalimutan ang kinahinatnan noong nakaraang taon matapos pumirma ng kontrata ang ama sa isang batang musmus. Labagman sa loob ni Colin na ungkatin pa ang nakaraan, desperado siyang malaman kung ano ba talaga ang totoong motibo nila. Tinangka ni Arno na tapusin na agad ang diskusyon, subalit tahasang ipinaglaban ni Colin ang ginawang kabayanihan ni Aileen na sumugal ito ng buhay, nang walang kurap sa kabila ng bakas ang panganib. Batid man ng haligi ng tahanan ang katwiran ng anak, hindi iyon ang tamang oras at lugar para buksan ang ganoong klaseng usapan. Kaya pinutol niya agad ang pag-uusap. Naiwan ang panganay na tulala sa pasilyo, bitbit ang isang masalimuot na kabanata na mas nag-iwan ng matinding pagtataka kaysa kalinawan. Gayunpaman, pamilyar si Colin sa madilim na timpla ng kanyang ama kapag ganoon ito, walang magandang kahihinatnan ang pagpupumilit. Tumalikod na si Arno para lumisan, ngunit sandaling pumreno upang utusan ang binata na matulog na. Masyado nang naging mabigat ang araw na iyon para sa kanilang lahat. Sa kabilang banda, nakahandusay ang ating batang bida sa magarbong higaan, napapalibutan ng mga tarantang tagapaglingkod na walang tigil sa pag-aasikaso. Habang pinupunasan siya ng malamig na bimpo, naisip ng isang utusan na palitan ang kanyang kasuotan. Saksi sa lahat ng ito ang tahimik na si Arno. Ni hindi siya magawang umalis sa takot na mahuli sa anumang balita tungkol sa paslit. Kasabay nito, muling sumingit sa kanyang diwa ang alaala ni Dahlia na pilit siyang tinatawag. Mistulang sirang plaka ang tinig nito sa kanyang utak. Malabong makausap pa niya ito, ngunit nagsilbi itong multo ng konsensya na inuusig siyang harapin ang katotohanan. Ibininaling niya ang paningin sa walang malay na bata, pilit kinukumbinsi ang sarili na ang mga kaganapang ito ay isa lamang pampalipas oras sa kanyang nakakabagot na mundo. Hindi naglaon ay unti-unting iminulat ng bida ang kanyang mga mata, subalit lumulutang pa rin ang kanyang diwa upang unawain ang paligid. Pumukaw sa kanyang atensyon ang magarang ilaw sa kisame. Pamilyar ang disenyong iyon, at doon ay unti-unting nag-unahan pabalik ang kanyang mga naglahong alaala. Gulat siyang napabalikwas mula sa pagkakahiga, at napabulalas na sa kanya ang lahat ng kayamanang iyon. Habang ang kanyang tagapaglingkod ay gulat na nakamasid lamang sa tabi. Sa gulat sa ginawa ng batang amo, nanginginig ang mga labi, at punong-puno ng takot si Mila nang ibalita nitong may isang malagim na trahedyang naganap. Dahil sa insidenteng iyon, 7 araw daw na nakatulog ang paslit. Nang usisain ito ni Aileen, hindi napigilan ng utusan na pahirin ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Dagdag pa ng umiiyak na dalaga, halos mamatay ang buong mansyon sa labis na pangamba para sa kanyang buhay. Inulit nitong buong 7 araw siyang walang malay, kaya binalot ng matinding kaba ang lahat sa pag-aakalang mangyayari na ang pinakamasaklap. Subalit iba ang laman ng isip ng ating munting bida. Sa halip na matakot, agad niyang inusisa ang utusan kung dumating na ba ang taong iyon. Napatanga na lamang si Mila, blanko ang kanyang isip at ni hindi niya kilala kung sino ang hinahanap ng amo. Ngunit isang kasamahan nito ang mismong nakasaksi sa dayo. Sa mga oras na iyon, may mga utusang nagkukumpulan sa azotea, abala sa pagpasa ng mga mainit na balibalita. Sa kalagitnaan ng usapan, biglang sumulpot ang isang paslit na may buhok na kasintingkad ng hating gabi, hinahanap kung saan matatagpuan ang tanggapan ng Panginoon ng tahanan. Agad namang ginabayan ng isang utusan ng bata, nagbigay ng malinaw na direksyon kung paano nito mararating ang silid ni Lord Morel. Hindi napigilang mapamangha ng isa pang utusan, sinabing ngayon lamang siya nakasaksi ng ganoon kagandang bata na tila nagmula sa isang napakataas na angkan. Sumigunda pa ang isa na ito raw ang supling ng natagpuang batang dukesa, isang eksenang saktong-sakto sa dramatikong pagpasok ng pangunahing tauhan sa libro. Ang batang ito ay si Shauna, ang karakter sa librong binasa ng ating bida noon, bago pa siya isilang muli bilang isa ring tauhan sa mundong ito. Biniyayaan ng bida ng libro ng abilidad na apulahin ang anumang poot. Bukod pa roon, ang nag-uumapaw niyang sigla ang naging dahilan, kaya sinamba siya ng madla.
Sa umpisa, pilit lang pinakinabangan ni Arno ang galing ng bata. Ngunit lumipas ang mga araw, at ang yelong bumabalot sa puso ng Ginoo ay unti-unting tinunaw ng paslit. Ayon sa orihinal na kwento, lalong nahulog ang loob ng tagapagmana sa bata hanggang sa umabot sa puntong inuulanan na niya ito ng mga mamahaling alaala. Noong nabubuhay pa ang ating bida sa nakaraan, aliw na aliw siyang basahin ang mga pahinang nagpapakita ng ganoong klaseng matamis na pagmamahal ng isang magulang. Umiling-iling siyang umasa na makakatikim din siya ng ganoong kalinga mula sa sarili niyang kadugo, ngunit nauwi lang iyon sa wala. Doon sumampal sa kanya ang katotohanang ilusyon lang ang lahat, isang malaking kasinungalingang malayo sa tunay na buhay. Nadurog ang hiling niyang maging espesyal sa kanyang pamilya. Kasabay nito ay ang pagkasira ng kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan si Mila na naghahalo ng mainit na sabaw, napagtanto niyang nananatili siyang isang walang kwentang anino sa kwentong ito. Itinapat ng tagapaglingkod ang kutsara sa kanyang bibig, kasabay ng pagbabalitang sadyang dumalaw ang batang Panginoon upang kamustahin ang kanyang kalagayan. Mahigpit ang utos ni Lord Arno na ipagbigay alam agad ang kanyang paggising, bagaman lumipas na ang ilang araw mula nang huli itong magpakita. Bakas ang lungkot kay Eileen dahil sa dalang nitong magpakita. Agad namang nangatwiran ang dalaga na lunod lamang sa responsibilidad ang Ginoo nitong mga nagdaang araw. Ibinunyag pa ng utusan na inuwi umano ni Duke Morel ang supling ng yumao niyang anak na babae, at balita rito ay pinoproseso na ang mga legal na dokumento ng bata. Tahimik na ninamnam ng bida ang mga kwentong iyon habang pilit inuubos ang pagkain, pilit pinupunan ang matinding gutom mula sa 7 araw niyang pagkakaratay. Sa nakakatuwang bilis nitong kumain, napangiti na lamang si Mila at humiling na sana'y magbunga rin siya ng ganoon kaadorableng anak na babae sa hinaharap. Bakbak ang ngiti nitong ibinalita na gawa ng mga sunod-sunod na swerte, tumaas ang kanyang ranggo, pati na rin ang pinakahihintay niyang sweldo. Ayon pa sa kanya, utang niya ang biyayang ito sa napakabait niyang batang amo, sabay pakiusap na naway manatili itong mabuting bata. Nang maubos ang pagkain, mabilis na niligpit ni Mila ang kinainan. Dineklara niyang kailangan na nilang mag-ayos, isang palusot upang pigilan ang bata sa karagdagang pag-uusisa. Ipinagmalaki ng dalaga ang isang nakamamanghang kasuotan, hudyat na kailangan na nilang magbihis para sa gaganaping engkwentro. Lingid sa kanyang kaalaman, nakaabang na ang batang duke. Kaya pagkatapos mag-ayos, mabilis niyang tinahak ang daan papunta sa komedor, alalay ang kanyang utusan. At totoo nga, nakahanda na ang lahat para sa kanya. Ngunit tila napako ang mga paa ni Eileen, batid niyang ang sandaling ito ang pwedeng bumaliktad sa buong takbo ng kanyang kapalaran. Pigil hininga siyang tumigil sa harap ng huling pinto. Sa pagpihit ng seradura nito, nakasalalay ang paglikha ng bago niyang tadhana. Nanginginig man, hinawakan niya ang doorknob, tahimik na itinulak ang kahoy, at kusang bumukas ng maluwang ang pinto nang walang anumang pumipigil. Binulong na lang niya sa isipan niya, kumalma ka, iwasang mag-expect para iwas iyak. Huminga siya ng malalim bago tuluyang humakbang papasok. Bumungad sa kanya ang figura ni Lord Morel at ng lalaking tumatayong ama niya, kaso, iba ang pumukaw sa atensyon niya, isang paslit na walang iba kundi ang tunay na main character ng kwento. Para iwas gulo, nagkunwari si Eileen na inosente sa sitwasyon. Chill lang siyang nag-hello sa dalawang matandang haligi ng tahanan na parang normal na araw lang. Dahil sa hiya, pasimpleng sumiksik si Shauna sa likod ni Duke Morel. Nakangiti namang pinansin ng Duke ang anghel na paslit at malambing itong pinalapit sa kanya. Sakto namang nakatalikod si Arno sa pwesto niya. Pero bigla nitong iniikot ang ulo at pasimpleng pinukol siya ng isang matalim na sulyap. Saglit lang tumagal ang titig na yon, kaya kinumbinsi na lang ng bata ang sarili na malamang bumalik na ang buong atensyon nito sa totoong bida na si Shauna. Tanggap na niya dapat ang ganitong eksena pero bakit parang may kirot pa rin at gulat habang nilalamon siya ng ganitong emosyon. Biglang binalita ni Lord Morel na saktong-sakto ang tip niya nandoon nga ang mga lumulutang na bato. Resulta? Boom! Panalo na naman ang negosyo ng pamilya. Pinuri pa siya ng duke dahil sinalo niya raw ang responsibilidad ng pasaway nitong anak. Palusot naman ni Eileen, hindi lang talaga maganda ang pakiramdam ng papa niya kaya siya hindi siya makakapayag na tumayo na lang sa tabi. Saglit na natahimik at nagmuni-muni si Lord Morel hanggang sa tuluyan nitong basagin ang yelo, saka inusisa ang bata kung batid nito ang tunay na halaga ng isang gantimpala. Nang muli itong magtaka, idiniin ng kanyang lolo ang isang matibay na panuntunan. Na sinumang nagpamalas ng husay ay nakatadhanang tumanggap ng parangal. Upang mas lalo itong luminaw, ipinaliwanag niya ng ganito. Ibibigay niya rito ang mismong nilalaman ng puso nito. Malaya itong humiling ng anuman, at sisiguraduhin niyang magkakatotoo iyon. Naglatag ang duke ng mga malalaking alok, kabilang na ang pamamahala sa kanilang yaman, o ang karangalang gamitin ang tanyag nilang apelido. Ngunit ni isa sa mga iyon ay hindi nakapukaw ng interes niya. May isang tanging hangarin ng paslit, kaya dahan-dahan siyang lumapit at inilahad ang maliliit na palad kay Lord Morel, at nang walang kakaba-kaba ay tuwirang nagwika. Na mas pipiliin niyang tumanggap ng salapi. Tinitigan ng bida natin ang lalaking itinuturing niyang lolo. Nilinaw niyang kailangan nitong magpadala ng 1 milyong gintong barya direkta sa sarili niyang bangko.
Sa isip-isip niya, kayamanan na iyon mapadito man sa mundong ginagalawan niya o maging doon sa dati niyang buhay. Muling kinumpirma ni Lord Morel ang presyo. Nais lamang nitong matiyak kung tama ba talaga ang narinig nitong 1 milyong gintong barya. Sumang-ayon ang bata. Napabuntong hininga naman ang Duke sabay ayos ng manggas nito, kaya inakala niyang hindi na ito papayag. Nagtaka siya dahil barya lang naman iyon para sa napakayamang Duke. Subalit, may mas malalim pa pala itong rason sa pag-aalangan. Agad nitong ipinakita ang suot nitong platinum bracelet na direktang nakakabit sa sarili nitong bangko. Kinumpirma ng Duke kung talagang ganoon kahalaga ang ibebenta niyang sikreto, sabay sabing tiyak na sasapat na ang inihanda nitong halaga. Halos himatayin sa tuwa ang ating bida nang makita niyang pumasok ang 100 milyon sa kanyang pangalan. Imposible niyang mahawakan ang ganito kalaking yaman noong nakaraang buhay niya. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang binuhat ng kanyang ama. Buong pusong nagpasalamat si Aileen sa kanyang lolo. Malambing naman siyang inalok ni Arno na ubusin ang lahat ng pagkain gusto niya. Nanlaki ang mga mata ng bata pagtingin sa kanyang ama. Paano ba naman, biglang nalimas ang 100 milyon at simot na naman ang yaman niya. Habang dada ng dada yung tagapagmana tungkol sa mga dark secrets niya, biglang nawindang ang ating bida biruin mo, binigyan pala siya nito ng 1 bilyon sa account. Putak ng putak ang lolo tungkol sa baliw nitong anak, kaso wa-epek na yan sa kanya. Paano ba naman, lutang pa rin siya sa limpak-limpak na yaman na natanggap niya. Mukha na talaga itong santo sa paningin niya. Sa kabilang banda, walang tigil sa kasusermon ng Duke kay Arno dahil sa mga sinasabing kabulastugan daw ng binata. Dedma lang ang tagapagmana sa nobela ng tatay niya. Diretsahan nitong sinabi na tapusin na ang daldalan at i-finalize na agad ang pag-aampon kay Shona. Kaso, ninisiyan lang siya ng binata at diniin na pinal na ang hatol niya. Ang pasabog? Meron na raw siyang sariling anak na babae. Siyempre, uminit ang ulo ng Duke at sinabing hindi ito joke time. Lalo na't may abilidad daw si Shauna na magpahupa ng anumang pagwawala. Pinaliwanag ng matanda na kahit gaano pa katigas ang ulo at gulo ng anak niya, hinding-hindi niya hahayaang mapahamak ang sarili nitong pamilya. Para sa ating bida, quota na siya sa teleseryeng ito. Kaya naman sumegway na siya at nagpaalam sa tumatayong tatay niya para maka-exit ng maaga. Dahan-dahang binaba ni Arno ang bata. Sinabihan niya itong magpakasaya muna at pinangakong susunod siya maya-maya. Alam ni Aileen sa sarili niyang hindi belong sa ganyang pamilya ang isang side character na tulad niya. Tsaka hello, may pera na siya. Kaya may ready na siyang getaway plan. May konting kirot sa puso niya dahil ang bilis mag-end ng journey niya dito. Kaso, kinumbinsi na lang niya ang sarili na magiging okay din ang mga susunod na mangyayari. Pak na pak ang rampa niya sa hallway, at saktong naabutan niya agad yung katulong na nakaabang na pala. Napansin pa ng guwardidya na napaaga yata ang labas niya kaysa sa schedule. Pero kalmado lang siyang sumagot na under control ang lahat. Nakuha na kasi niya ang target na budget niya. Binalingan niya si Mila at nagdahilang antok na antok siya kaya gusto niya munang matulog. Pinagbawalan niya itong sumunod, sabay kaway at mabilis na kumaripas palayo, parang kidlat siyang tumakbo sa hallway pabalik ng sarili niyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali, pinagmasdan na lang ng katulong na mawala ang bata sa liko ng pasilyo. Naisip tuloy ni Mila na hanggang dulo, napakabait pa rin talaga ni Aileen. Paglapit niya sa may bintana, napagtanto niyang masyadong napaaga ang usad ng kwento, kahit ganon, kailangan na niyang tapusin ang huling misyon. Pasado 5:00 ng hapon. Sa isang tagong gusali katabi ng mansyon ng Duke ng Edom, sobrang tahimik ng hallway at tanging mga kaluskos lang ng sapatos ang umaalingaw-ngaw. Ang ating bida, umpisa na ng misyon. Sumiksik siya sa isang sulok, nakiramdam kung may parating, at saka nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Nangangatog ang mga tuhod, sinikap niyang maging parang anino na hindi mapapansin ng sinuman sa loob ng malaking bahay na iyon. Habang nakasandal sa malamig na pader, tinanong niya ang sarili kung bakit ba siya nandito. Hamak na ekstra lang naman siya sa kwentong ito. At isa pa, butiki lang siya. Kaya naman pagkatapos ng nakakapasong tensyon kanina, aligaga niyang inayos ang mga gamit para sa isang mabilisang paglayas. Gagawin niya ang isang hakbang na hindi niya inakalang kaya niya, ang magnakaw. Kailangan niyang palihim na makapasok sa kabilang gusali para bawiin ang mga pag-aari niyang inagaw sa kanya. Sinalubong siya ng mga bantay pagtuntong niya roon, ngunit dahil wala namang bahid ng banta sa mukha niya, dedma lang ang mga ito, at kaswal na naglakad palayo. Inisip niyang magiging madali ang pagbawi sa mga alahas niya dahil sa inosenteng hitsura niya, hanggang sa isang tunog ng mabibigat na sapatos ang umalingaw-ngaw. Nang maingat siyang sumungaw, bumungad sa kanya ang anyo ng sariling katulong hapo, pawisan, at may kip-kip na isang mahiwagang bagay. Malakas ang pakiramdam niya sa mga kaganapan, kaya nanatili muna siyang nakapirmi sa pwesto hanggang sa tuluyang makalayo ang tagasilbi. Kakaalis lang ni Mila nang maglakas loob siyang lumabas, kaso umalingaw-ngaw ang boses nito na nagsabing mag-iikot ito sa ibaba. Sumablay talaga ang tiyempo. Napagtanto niya tuloy na kailangan na niyang kumaripas ng takbo, pabalik sa silid niya sa mismong mansyon. Balak niya sanang saluhan si Arno Etam sa isang hapunan na baka huli na niya roon.
Ang masaklap, nilamon siya ng antok, at kinabukasan na siya namulat sa tawag ng mga tao. Agad siyang napabangon mula sa higaan, gigil na gigil sa sarili, dahil napalampas niya ang pagkakataong makasama ang kanyang kinikilalang ama. Ipinaliwanag tuloy ng tagasilbi ang hindi inaasahang aberya, dahilan upang magkulong lang ang batang amo sa silid nito simula pa kahapon. Napagtanto ni Eileen Etam na patas lang pala sila, dahil pareho silang nagmukmok. Malinaw rin sa kanya ang rason kung bakit inabot na siya ng umaga ng walang bihis. Sa totoo lang, pagka-uwi niya galing sa kabilang gusali kahapon ay sumalampak siya sa kama. Siguro dahil sa tindi ng pagod, tuluyan na siyang binihag ng antok bago pa ang hapunan. Pumasok agad sa isip niya kung bakit walang kumatok para tawagin siya. Pero kung iisipin, nandyan na kasi ang totoong bida ng kwento, kaya sigurado, naglaho na siya sa isip nila. Mababakas ang pighati sa kanyang mga mata, kaya mabilis na nagpaliwanag ang katulong na ikinulong daw at bawal lumabas si Ginoong Arno. Inamin ni Mila na blanko rin ito sa totoong nangyari, bukod sa usap-usapang nagpupuyos daw sa galit si Lord Morel Itam. Kaso, walang talabang impormasyong iyon para pag-aanin ang loob niya. Isa lang ang tumatakbo sa isip niya, baka nawala na ang pagtingin nito sa kakyutan niya. Kulang na lang ay kalbuhin niya ang sarili sa sobrang pagkadismaya. Hanggang sa maalala niyang nanumpa siyang hindi na siya muling aasa pa. Bunga nito, ibinaling niya ang kanyang tingin sa tagasilbi at, nang matapos sa isang mabilisang paligo, dali-daling nag-ayos ang ating bida para puntahan ang kanyang tumayong ama. Maingat niyang itinulak ang lumang pinto, dahan-dahang sumungaw, at nahihiyang humingi ng permiso kung maaari siyang tumuloy. Tumambad sa paningin niya ang lalaking tinuring niyang tunay na magulang, pero ang masakit, katabi nito ang mismong bituin ng kwento, si Chenny. Hindi niya inaasahang dudurugin ng ganitong simpleng senaryo ang puso niya. Napaatras tuloy siya at mahinang sinabing parang nakakaistorbo yata siya. Muntik na rin sanang dugtungan ng paslit na babalik na lamang siya sa ibang pagkakataon. Subalit pinigil siya ng lalaki at iginiit na tumuloy siya. Nilinaw pa ni Arno na wala naman siyang ginagawang mahalaga. Bunsod nito, puno ng pag-aalinlangan na humakbang papasok ang dalagita. Ngunit habang nilalapitan niya ito, unti-unting napalitan ng tapang ang kanyang mga galaw. Pagsapit niya sa harapan nito, mahigpit siyang yumakap sa mga binti ng lalaki. Tiningnan niya ito gamit ang maamong mga mata sabay tanong kung totoo bang nagagalit ang lolo niya. Ito ba ang dahilan ng pagkakagalit sa kanya? Sa halip na sumagot, nagbato ng ibang tanong si Arno kung nasilayan na ba raw ng bata ang tabak na nagluluwa ng apoy. Puno ng pagtatakang umiling ang paslit, ininguso naman ng lalaki ang direksyon ng pintuan at inutusang bigyan siya ng ilang saglit. Mukhang sobra-sobra pa nga ang palugit na hinihingi ng ama niya. Wala pang ilang sandali, pabalyang bumukas ang pinto, kasabay ng malakulog na sigaw, Arno Etam. Nagpupuyos sa puot ang duke, halos isumpa nito na gusto niyang tapakan at pandirihan ang sariling dugo't laman. Ang lakas ng loob mong nakawin ang yamang minahan ng ating angkan. Halos sumabog ang ugat na walang pakialam ang bata sa mahabang lintanya ng matanda, tumatagos lang ito sa tainga niya. Mas nakatutok ang atensyon niya sa isang pambihirang dragon artifact na nakadisplay roon. Nakilala iyon bilang apoy ng puot. Sa wakas, bumasag si Arno sa katahimikan. Kalmado nitong pinaalalahanan ang duke na maghinay-hinay sa pagsasalita at huwag kalimutan ang pinagkasunduan nila 2 taon na ang nakalipas. Nanginginig sa gigil si Lord Morel Etam. Ipinaalala naman ng susunod na pinuno ang matatalim na salita ng kanyang ama na kung mananatili siyang mahina, kahit kusing ay wala siyang mamanahin. O para mas malinaw, tanging ang malalayong bundok sa likuran ng palasyo ang ipapasa sa kanya. Bunsod nito, siniguro ni Arno Etam na nakapaskil ang pangakong iyon sa isang formal na kasulatan. Pabalang na isinumbat ng Duke na pinalampas mismo ng kanyang anak ang alok na iyon noon. Subalit ngayon, nagbago ang ihip ng hangin at kinukuha na niya ito. Kaya walang habas na inuutos ng Duke na ibalik agad ang pamamahala sa mga minahan, sa oras ding ito. Kahit mabasag pa ang boses ng matanda kakasigaw, parang tuod lang na nakatayo ang binatang amo. Tanging isang matalim at nanlilisik na tingin ang isinukli nito. Tinitigan niya ng diretso ang pinakamataas na haligi ng mga etam, sumilay ang isang ngisi, hinawakan ang sariling baba, at walang kakabakabang pinakalma ang nag-aalab na ama. Subalit matigas na parang bato ang matanda sa bastos na inaasal ng anak na ito. Akmang magpapakawala pa sana ito ng masasakit na salita, nang bigla siyang pigilan ni Arno Etam. Mariin ulit nitong pinaalalahanan ang matanda na magpalamig ng ulo, at lumayas muna sa silid, dahil may mahalaga pa siyang pag-uusapan kasama ang kanyang anak na babae. Ang Duke? Sumiklab ang kanyang poot. Hindi siya magpapatinag, kaya buong lakas siyang umungal, na nagsisimula pa lang ang lahat. Ngunit sa isang pitik lang ni Arno, nabago ang lahat. Halos malaglag ang panga ni Lord Morel, naglaho siyang parang bula mula sa silid ng anak. Napadpad pala siya sa isang malawak na hardin. Isang aso ang sumalubong sa kanya, hanggang sa dumagsa ang napakaraming tuta na masiglang naghahabulan sa kanyang paligid. Ang mga alagang ito ay mula mismo sa kanyang mga hawla. Kilalang-kilala nila ang kanilang amo, kaya naman inulan siya ng mainit at sabik na pagdila.
Sa kabilang banda, tuluyan ng ibinaon ng anak ang mga mapapait na tagpong iyon. Bumaling siya kay Aileen para sabihing napakaperpekto ng tiyempo nito. Isang kumpas lang ng binata, kusa nang umangat sa ere ang paboritong laruan ng musmos na nawaglit noong nagkasanib-sanib ang gulo sa hapagkainan. Bakas ang pagsisisi, dahan-dahang nagsorry ang binatilyo. Batid daw niyang ang bagay na ito ang pinakamahalagang yaman ng bata. Umaliwalas ang mukha ng musmos nang muling masilayan ang mahal niyang tigre, na walang galos. Niyakap niya ito ng mahigpit at kinilig dahil tila naging mas malambot pa ang balahibo nito. Puno ng pasasalamat siyang tumingin sa lalaki, isinusumpang hindi na muling mawawalay sa kanyang mahal na alaga. Eksakto namang lumapit ang mismong bida ng kwento. May halong hiya itong nakiusap kung maaari bang kurutin ang nakagigigil at malapapayang pisngi nito. Inakala naman ng ating sentrong karakter na ang tigreng stuffed toy ang naispisili ni Chun. Masigla niya itong inialok at masayang inihayag, walang problema, kurutin mo hanggang gusto mo. Halos manlaki ang mga mata niya nang mismong mukha niya ang pinanggigilan nito. Bulalas pa ng bida, tama nga ang hinala ko. Parang bagong lutong pandesal sa lambot itong pisngi mo. Walang patid ang paggigil ni Chun sa bata, na tila ba isang ordinaryong uri lang ng paglalambing, dahil sa sitwasyong ito, tuloy ay. Napilitan si Ellen na tapusin ang tila nakakabaliw na parusang iyon. Nang pigilan niya ang kapatid, sa wakas ay nakawala rin ang kanyang namumulang mukha. Nanatiling nakaere ang mga daliri ni Chun. Kinalaunan, muli niyang inusisa kung bakit inaanong siya nito ng ate. Matapos mapansin ang matinding pagkabigla ni Shauna. Nag-aalangan itong nagbigay ng dahilan. Inakala raw kasi niyang siya ang nakababata kaya iyon ang itinawag niya. Nagpalitan ng makahulugang tingin ang dalawa. Hanggang sa nag-umapaw sa galak ang mukha ng mas nakatatanda. Mabilis nitong sinakmal ng isang napakahigpit na yakap ang musmos. At mula sa sandaling iyon, tuluyan ng binasag ng ating dalawang pangunahing karakter ang yelong namamagitan. Iginigiit ni Chun na tawagin siyang ate. Masayang ibinahagi ng dalagita na hindi nagkakalayo ang kanilang edad at tuwang-tuwa siyang magkaroon ng ganitong karikit na kapatid. Mula sa gilid, walang kibo itong pinagmamasdan ni Arno. Nag-aaway ang kanyang mga kaisipan habang umaalon ang samut-saring emosyon sa kanyang dibdib. Tahimik na binagtas ng bida ang pasilyo, pilit siyang kinakain ng dilim mula sa mga kalungkutang ilang araw nang bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Pagpatak ng gabi, kailangan na niyang lumisan. Nandito na ang tunay na bida, at ngayon, uusad na ang kapalaran ayon sa mismong istorya ng nobela. Kusang loob na niyang isinuko ang laban dahil wala ng kwenta ang pagpigil sa tadhana, panahon na upang ibigay kay Shauna ang tronong nakalaan dito. Iba na rin ang init ng pakikitungo ni Arno ngayon kumpara noon. Ngunit may panibagong pasanin na naman siyang pilit iniintindi. Pilit kumikirot ang kanyang puso, ito na ang hudyat para tuluyang magpaalam sa entablado upang kuminang ng buo ang pangalan ni Shauna. Una pa lang ay inihanda na niya ang kanyang sarili rito. Pero dahil naging malapit na sila sa kanyang puso, parang hinihiwa ang dibdib niya sa pag-alis. Ang pinakamasakit na katotohanan. Napakaliwanag ng ningning ng tunay na bida, at alam niyang kahit kailan ay hindi niya kayang higitan ito. Sa pagdungaw ni Aileen sa bintana, namataan niya ang kanyang bagong kapatid. Nakaupo ito sa duyan habang malumanay na pinapatunog ang kanyang akordeon. Hindi man lang namalaya ni Chun ang tingin niya, subalit nang may biglang kumuha ng atensyon nito, mabilis nitong itinigil ang paglikha ng musika. May kislap sa mga mata ng ngumiti ito, isang palatandaan na ang kanyang bituin ay mag-uumpisa palang magningning sa kalangitan ng kwentong ito. Agad na bumaba sa duyan ang pangunahing karakter at patakbong nagtungo pabalik ng palasyo, sabik na itong pagsaluhan ang agahan kasama ang musmos. Pagkaupo ng dalawa sa mahabang mesa, agad inusisa ni Aileen kung ano ang nangyari sa pagtatagpo nila ng kanilang lolo. Hinala ni Aileen na pinapalamig lang ng dalagita ang ulo ng Duke. Iyon ang kanyang sapantaha, gayong wala namang ibang inintindi si Chun kundi ang pagsubo ng pagkain sa kanya. Lumantak siya ng mga matatamis at diretsong inyumang ang kutsara kay Aileen. Niwala man lang siyang ideya na banas na pala ang bata. Ngunit sa kabila nito, ang 5 taong gulang na batang bida sa mundong punong-puno ng ilusyon ay napilitan pa ring ibuka ang kanyang bibig. Para kay Chun, nakakagigil daw ang hitsura ng bata kahit puno ang bibig. Bigla tuloy niya itong sinakmal ng yakap, kahit pamariin na itong tumatanggi. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang mahigpit na yakap, pero hinding-hindi niya pinakawalan ang musmos. Aniya, umaapaw raw ang saya niya ngayong may sarili na siyang munting kapatid. Sa mas mabigat na boses, inamin nitong pilit pa rin siyang nag-a-adjust sa bagong paligid maging noong naglalakbay pa lang sila. Ang totoo, pinapatay na siya ng kaba. Sumunod ay binanggit niyang parang nakahinga siya ng maluwag ngayon. Nawala ang pangamba niya dahil sa presensya ng napaka-cute niyang bagong karamay. Agad namang isiningit ni Aileen na anumang araw ngayon ay tuluyan na siyang aampunin ng tiyuhin. Siguradong bubuhusan siya nito ng limpak-limpak na laruan at sangkaterbang tsokolate. Nagkaroon ng kaunting puwang. Bago binasag ng pangunahing karakter ang katahimikan, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya gustong maging bahagi ng pamilya ni Arno.
Nagsalita muli siya at tahasang sinabing napilitan lang siyang tumapak sa malaking bahay na ito dahil kailangan niya ng tagapag-alaga. Wala siyang ibang matatakbuhan. Sa pandinig ng mga linya iyon, pumasok sa isip ng ating orihinal na bida na hindi rin naman malugod na tinanggap si Shauna sa totoong istorya. Pero, bakit napakalamig ng puso nito ngayon? Marahil ay nagsisimula pa lang ang lahat. Sa pag-usad ng kalendaryo, baka unti-unti ring matunaw ang yelo sa pagitan niya at ng malamig na si Arno. Ngunit para tuluyang magtagpo ang kanilang mga landas, marami pang matitinding pagsubok ang haharapin nila at ang pinakaunang pasabog. Nang makatuntong si Shauna sa mansyon, sumunod na agad ang insidente ng pagnanakaw sa sagradong pamana ng mga item. Hindi basta-basta ang mga yamang ito, sila mismo ang kumikilala sa karapat-dapat nilang amo. Tatlong sinaunang gamit ng dragon ang iningatan sa paglipas ng panahon, nangunguna rito ang nag-aapoy na galit na kinokontrol ng malupit na si Duke Mordor. Personal na naranasan ng bida natin ang nakapangingilabot na kapangyarihan nito. Sumunod naman dito ang sagisag ng balanse, na kasalukuyang nasa pangangalaga ni Arno. Ikatlo ang mahiwagang orbe ng dragon. Sa takbo ng kwento ngayon, tila ang nakasalang sa peligro ay ang pangalawang pamana, ang mga hikaw na nagpapanatili ng katinuan. Walang ibang silbi ang kapangyarihang ito kundi ang pigilan ang pagkabaliw ni Arno, isang detalyeng napakahalaga sa unang bahagi ng libro. Ito ang nag-iisang sandatang pumipigil kay Duke Mordor na tuluyang patalsikin ang arogante at mapagmataas na tagapagmana ng pamilya. Nang magtagumpay si Shauna na bawiin ang nanakaw na pamana, doon tuluyang gumaan ang loob ni Arno sa kanya. Ang malaking problema, blanko ang isip ng ating bida kung sino ang mismong magnanakaw, pinigan niya ng husto ang kaniyang utak para alalahanin ang nakasulat sa libro. Ngunit bigo siyang makaalala. Dagdag pa sa pasanin niya, tama bang agawan niya ng moment ang tunay na bida ng kwento? Nakakabaliw ang sitwasyon. Sa gitna ng malalim na pag-iisip ni Eileen Item, nilapitan siya ng kaniyang ate para usisain kung anong gumugulo sa kanya. Mahigpit na kinapitan ni Shauna Item ang kaniyang mga palad habang nagmamakaawang magbukas siya ng loob. Pilit nitong inaalam ang bigat na dinadala niya, at handang itaya ang lahat para umalalay. Iginiit pa ng bida na bagamat bago pa lang sila pinagtagpo, lukso ng dugo ng isang tunay na kapatid ang nararamdaman niya para rito. Hindi pa rin binibitawan ni Shauna ang kaniyang kamay nang ipangako nitong kayang-kaya nilang lagpasan ang anumang pagsubok basta't magkasangga sila. Pilit nang umiti si Eileen at sumagot na mga walang kwentang bagay lang ang pinagkakaabalahan ng isip niya. Nang marinig ito, malungkot na kumalas si Shauna sa pagkakahawak sa kaniya. Kahit alam ng nakatatandang kapatid na palusot lang iyon, nagpumilit pa rin ito at sinabing ang kaligayahan lang ni Eileen ang tanging hangad niya. Bakas ang seryosong determinasyon sa mukha nitong protektahan ang kaniyang nakababatang kapatid mula sa anumang banta ng panganib. Parang sinampal ang bida natin ng isang matinding alaala, mula sa pagbabasa niya noon, ito mismo ang dahilan kung bakit walang tatalo kay Shauna Item sa puso niya. Dati pa man, inaasam na niyang maging isang bida na tatanggap ng ganoon katindi at kapuro na pagmamahal. Taglay ang kaalaman sa magiging takbo ng kwento, buong tapang na dineklara ni Eileen na ibibigay niya ang tunay na kaligayahan ng kaniyang ate. Handa siyang basagin ang itinakdang kapalaran sa libro. Binuo niya ang desisyong maging tulay upang mas tumibay ang koneksyon nina Arno at Shauna. Hawak pa niya ang ilang matitinding sikreto ng kwento, isang bentahe na gagamitin niya para itaas ang buhay ng paborito niyang karakter. Sa isang madamdaming eksena, si Eileen naman ang kumapit kay Shauna habang bumibitaw ng pangakong pabobonggahin niya ang hinaharap nito. Isang matibay na sumpaan ng magkapatid ang nabuo sa gabing iyon. Bunga nito, itinambak na ni Eileen Item ang inihanda niyang survival kit sa pinakasulok ng aparador, para siyang anghel na dinalaw ng mahimbing na antok, malaya sa mga halimaw na bumabagabag sa kaniyang panaginip. Pagsikat ng araw, abala si Mila sa pag-aayos sa binibini nang bigla nitong usisain kung may nakahanda na ba itong sorpresa. Nanlaki ang mga mata ng bata sa gulat. Laking pagtataka naman ng katulong nang ipaalala nito ngayon mismo ang kaarawan ng kumupkop sa kanyang ama. Habang iniaakma ang sapatos sa paa ng bata, iginiit ni Mila na bilang nag-iisang tagapagmana ni Arno, sa kaniya dapat manggaling ang pinakaunang pagbati. Wala ito sa orihinal na script ng nobela. Ngunit tuloy-tuloy sa panunulsol ang katulong, ibinubulong na may isang perpektong handog na magpapalukso sa puso ng duke. Tinukoy ng tusong alipin ang mga paboritong hikaw ni Arno, at idinagdag na may mga nawawalang bahagi pa ang misteryosong hiyas na iyon. Mas matindi pa roon, hawak daw ni Mila ang impormasyon kung saan ito nakatago. Tila bombang sumabog sa utak ng ating bida ang mga teorya niya kagabi. Pumasok sa isip niya ang nakalimutang detalye kung sino ang magnanakaw. Ang tanging malinaw, hindi isang malaking tao sa kwento ang gagawa ng krimeng iyon. Bukod pa sa desperadong pangangailangan ng pangalawang bida ng pondo para sa sarili nitong pagtakas. Sa patuloy na pag-uudyok ni Mila, sinabi nitong kapag nakumpleto ng bata ang hiyas, tuluyan ng huhupa ang madugong sumpong ng duke. Kumbinsi pa ng alipin, kapag nagawa niya ito, selyado na ang posisyon niya bilang nag-iisang prinsesa ng mansyon, at tuluyan ng mabubura sa mapa si Shauna Item.
Nang subuking kumpirmahin ng bida natin kung hindi ba siya iiwan ng katulong pagkatapos nito, walang gatol na umuo ang huli, sabay pagmamakaawang sundin na niya ang inilatag na plano. Isang nakakabinging katahimikan ang naging tugon ni Aileen. Muling kinulit ni Mila ang kaniyang alaga kung kakagat ba ito sa bitag niya. Kasabay nito, malakidlat na pinagtagpi-tagpi ng utak ni Aileen ang bawat pahina ng libro. Parang nabuksan ang pangatlong mata ng ating bida. Bumagsak sa kaniya ang matinding revelasyon, nasa harapan na niya ang mismong salarin na matagal na niyang hinahanap. Puno ng pagkasuklam ang inihagis niyang tingin sa taksil na alipin, wala na siyang balak na magpalinlang pa sa matamis nitong dila. Basura lang para sa kaniya ang maruming pakana ng katulong. Dahil sa nagpupuyos na galit, nagbalot siya ng kumot at ibinato ang isang matinding pagtanggi. Dito na naglabas ng pangongonsensya si Mila, isinusumbat ang mga ginawa raw nitong pag-aaruga. Nanatiling nakadikit sa kama ang bata habang pilit inuusal ang aral ng duke, ang pagnanakaw ay isang kasuklam-suklam na krimen. Piniling magbingi-bingihan ni Ellen at nag-astang walang pakialam. Nang akmang lalabas na ang katulong sa pintuan, may binitawan itong banta baka panahon na raw para ibunyag sa mundo ang sikreto ng isang halimaw na butiki. Hindi pa doon natapos ang pananakot ni Mila. Ibinunyag nitong hawak niya ang matitinding sikreto, kabilang ang inaasahang pagbabago ng anyo ng bata sa darating na pagdiriwang ng bagong taon. Idiniin pa ng traidor na alipin na may utang na loob ang bata sa kaniya, lalo na noong pinainom niya ito ng isang espesyal na mainit na tsokolate. Inosenteng inubos iyon ng kawawang bata noon. Walang habas na ipinagmalaki ng katulong ang kaniyang kahibangan, inilalabas ang mga baho mula sa nakaraan, kung saan perpektong gumana ang lason ng pagmamanipula. Isang malaking sampal na matagal na pala siyang pinaglalaruan, at wala na siyang kawala sa sitwasyong ito. Halos madurog ang dibdib ni Aileen Item sa pagbagsak ng katotohanan. Habang nangyayari ito, isang demonyong ngiti at madilim na kislap ang dumaan sa mga mata ng tuso niyang alipin. Bulong niya sa hangin, talagang pagbabayaran ng matigas na ulong, batang yon ang pagbabalewala sa mga babala niya. Yakap-yakap ang sarili sa ilalim ng kumot, isang nakakakilabot na katotohanan ang bumungad sa bida natin saktong-sakto ang takbo ng mga pangyayari sa mismong kwento. Gamit ang kanyang nalalaman, mabubuko ang nagnakaw, na siyang magiging tulay para tuluyang mahulog ang loob ni Arno kay Shona Item. Nangarap lang naman siyang magkaroon ng tahimik na lugar sa pamilyang to. Kaso, mukhang tuluyan na siyang nawalan ng puwang ngayon. Sukdulang hinanakit ang nararamdaman niya. Sumpa ba talaga ang tadhana niya sa kahit saang mundo? Dahilan para magpaikot-ikot siya sa kama at hindi dalawin ng antok. Gising na gising ang diwa niya sa dami ng bumabagabag sa isip niya. Bilog ang buwan ng gabing yon ang nag-iisang mapayapang panahong handog ng mga dragon. Ito ang tanging oras kung saan humuhupa ang nakakapasong galit at sumpa sa dugong nananalaytay sa pamilya Item. Dahil bagsak ang mahika ng buong angkan sa mga sandaling ito, walang sinuman ang ligtas, kaya naman dumoble ang dami ng mga bantay sa paligid. Pagsikat ng araw, ramdam niya ang mabibigat na tingin at masasakit na tsismis na sumasalubong sa bawat hakbang niya sa pasilyo. Paano ba naman, gumawa ng iskandalo ang sarili niyang katulong at binaligtad ang kwento kagabi? Hindi na nakapagtataka kung bakit gusto ng lahat na palayasin si Aileen Item. Sa kalagitnaan ng gulo, hinarang siya ng isang pamilyar na bulto sikaw, ang pinunong tagapaglingkod ng mansyon. Magalang itong yumuko, ngunit walang paligoy-ligoy na inutusang sumama sa kanya ang dalaga ng walang anumang reklamo. Tumahip ang kaba sa dibdib niya. Eto na, gumugulong na ang kwento. Wala siyang nagawa kundi magpakaladkad na lang sa kapalaran niya. Mag-isa siyang nakatayo sa dambuhalang kwarto, pinanghihinaan ng loob na baka buking na siya, pero sa puntong to, wala na siyang pakialam. Mula sa itaas ng trono, malamig na tumitig si Lord Murel sa kanya, at nagbabalang wala siyang ibang tatanggapin, kundi ang purong katotohanan. Napalilibutan ng Duke ng mga magmamana ng kapangyarihan nito. Saktong-sakto ang pwesto nila sa bandang kanan si Arno, habang nakahanay naman ang mga barako sa kabilang banda. Walang patumpik-tumpik na binato ng Duke ang akusasyon. May ulat daw na kasabwat siya ng isang misteryosang babae upang dambungin ang mamahaling hikaw ng sarili nitong anak. Pilit siyang pinaamin sa krimen. Halos matulala si Aileen Item sa sobrang gulat kailanman ay hindi pumasok sa isip niyang tatawagin siyang isang hamak na magnanakaw. Nahagip ng mata niya ang umaarteng si Mila na kunyari humihikbi pa. Lintek, ginawa pala siyang panapon ng traidor na katulong para iligtas ang sarili nito. Hindi pa man siya nakakapagpaliwanag, panibagong bomba na naman ang ibinagsak sa kanya, tinatanong kung totoo bang may halong dugong hayop ang pagkatao niya. Kumukulo na ang dugo ng Duke. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging boses nito, pilit siyang pinapasagot sa mga paratang. Matapang niyang sinalubong ang tingin nila. Handa na sana siyang aminin na isa siyang half-beast, pero ipaglalaban niyang malinis ang kamay niya sa nakawan. Akmang magsasalita na siya nang biglang gumapang sa balat niya ang matinding init. Ang parehong isinumpang pakiramdam tuwing mag-iba ang anyo niya. Para siyang sinakay sa roller coaster. Naghalo-halo ang mga kulay hanggang sa naging madidilim na figura na lamang ang itsura ng Duke sa paningin niya.
Sa gitna ng pagkahilot-paghihingalo ng katawan niya, pinilit niyang ipako ang nanlalabong mga mata sa nag-iisang taong sumira sa kanya. At sa ilang segundong yon, kitang-kita niya ang demonitang si Mila. Halatang-halata ang nakakagigil nitong ngiti sa likod ng pinamunas na panyo. Isang kisap mata lang, nalunod na siya sa kumpol ng sariling kasuotan, mga mamahaling telang binili pa naman ng nag-iisang lalaking tinuring niyang ama. Nabasag ang katahimikan ng malalakas na tili. Nagkagulo ang lahat ng may babaeng pasigaw na tinuro ang kinaroroonan niya, sinasabing may itim na mahika. Kaso, imbes na maging nakakatakot na dragon, pumitik ang tadhana. Naging isang kulay rosas na butiki lang ang lola nyo, at kya, na lang ang tanging lumalabas sa bibig niya. Binalot siya ng matinding kilabot. Kumari pa siya ng takbo at sumingit sa mga paa ng mga nagkakagulong tao para lang makatakas sa impyernong kwartong yon. Huwag niyong hayaang makawala yan, sigaw ng isang boses, na agad sinundan ng mga utos mula sa paligid na dakpin ang maliit na nilalang. Pandemonya ang sumunod na eksena. May sadistang nag-utos na tapakan siya para hindi makalayo, kaya agad namang naghabulan ang isang bisita at ang kawawang bida natin. Minalas-malas pa nga dahil nakahabol ang luko-lukong lalaki. Paglapit na paglapit, walang awa nitong dinaganan ng sapatos ang buntot niya. Kung napanatili lang sana niya ang pagkatao niya, baka umalingaw ang iyak niya sa sobrang hapdi. Kaso, nakangangalang siyang nagtitiis ngayon. Para mabuhay, ginawa niya ang nag-iisang kayang gawin ng lahi niya, kusang ipinutol ang sariling buntot para maitakas ang sarili at muling humarurot palayo. Ginamit niya ang kaliitan niya para makalusot sa mga gwardya hanggang sa makaakyat siya sa isang mataas na haligi. Pagtingin niya sa baba, tanggap na niya, isa na siyang hamak na reptilya. Nanikip ang dibdib niya sa galit at awa sa sarili. Bakit ba pinaparusahan siya ng ganito? Dahil ba isa siyang half-reptile na itinuturing na basura sa lipunang to? Maya-maya, isang pamilyar at nakakakalmang boses ang tumawag mula sa ilalim. Nakatingala si Arno sa kanya, malumanay na pinapababa ang nagtatagong si Eileen. Nag-alangan siya. Ano pa bang silbi? Malamang sukdulan na rin ang pandidiri ng tatay niya sa kanya ngayon, lalo na't galit ito sa mga gumagapang na hayop. Wala na, sira na ang buhay niya. Nang mapadako ang paningin niya sa paanan ni Arno, napansin niya ang isang laruang basta na lang naiwan sa sahig. Napakunot noo siya. Imposibleng siya ang naghulog noon, kasi paano bubuhatin ng kakarampot na katawan niya ang ganoong bagay? Sa kalagitnaan ng pag-iisip, lintik na kamalasan, nawalan ng kapit ang maliliit niyang paa at tuluyan siyang bumagsak mula sa ere. Parang tumigil ang oras. Nablangko ang utak niya dahil wala na siyang kawala. Tapos na ba ang kwento niya? Dito na ba siya babawian ng buhay? Tinitigan niya ang kanyang nakakaawang katawan at naisip na sa taas ng bagsak niya, swerte na kung mabuhay man siya nang walang matinding pinsala sa utak. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata kasabay ng pag-agos ng kanyang luha, pilit na kumakapit sa buhay. Tahimik siyang nagdasal na sana may sumagip sa kanya palayo sa impyernong ito. Dahil kahit sa mundong puno ng mahika, bihirang mangyari ang mga totoong himala. Boom! Nangyari na nga ang malagim na eksena. Bumulusok siya sa ibaba, dire-diretso sa kailaliman. Tumilapon ang ating bida kasama ang laruan niya, napakalayo sa teritoryo ng mga item. Dahil knocked out ang bida natin, blanko siya sa buong kaganapan, hanggang sa may isang batang lalaking napadaan, at sobrang nanlaki ang mga mata nito sa nadiskubre niya. Inangat ng bata ang nakahandusay nitong katawan, at nakitang putol ang buntot nito. Tinitigan niya yung nilalang sabay bulong na. Parehas na pala silang walang pamilya. Parehas na kasi silang mag-isa sa buhay. Nakyutan yung bata sa itsura ng butiki, kaya napagdesisyonan niyang iuwi ito para maging bagong pet. Sa kabilang banda, doon sa mansyon ng mga item. Tuloy lang ang normal na takbo ng buhay, na akala mo'y walang trahedyang naganap. May napansin pang kakaibang kislap sa poste ang isang maid, pero dinedma niya lang ito. Sa loob-loob niya, nagdiriwang siya dahil swak na swak ang nangyari sa master plan niya. Wala na siyang pakialam sa mga susunod na mangyayari. Success na ang ultimate mission niya, ang next step na lang, ang pumuslit pabalik sa kanilang guild. Masyadong naging bilib ang katulong sa sarili, kaya hindi niya na-sense ang maitim na aninong nakasunod sa kanya, tapos bigla na lang, isang matinding saksak ang naramdaman niya. Paglingon niya, isang pamilyar na tao ang bumulaga sa kanya. Bumubulwak na ang dugo sa napuruhan niyang braso. Mas nakakakilabot pa. Nakita niya ang sarili niyang dugo na tumutulo mula sa patalim nito. Dinig na dinig niya ang malamig na bulong nito na umiiyak daw ang anak niya. Pilit namang lumaban ang maid kay Master Arno at sumigaw, "Fake news namang anak mo yon kaya bakit ka ba nangingialam?" Nakakapanindig balahibo ang naging sagot ni Arno. Pag sinabi kong anak ko siya, tapos ang usapan. Kasunod nito, isang matinding asul na aura ang biglang sumabog palibot sa kanya. Nasapul ng paningin ng young master ang lalaking umapak sa buntot ng kawawang butiki. Hindi ka pa nga nakakakurap. Nakatayo na agad si Arno item sa mismong harapan nito. Tinaas ni Arno ang patalim niyang nababalot sa nagbabagang aquamarine na apoy. Kaso, mabilis na rumesponde yung lolo para umawat sa nagwawalang binata.
Sinigawan siya nito kung gusto ba talaga nitong gumawa ng literal na ilog ng dugo sa loob ng mansyon. Dahil doon, napilitan si Arnong magpigil at huminga ng malalim. Kinontrol niya yung nag-aalab niyang gigil na siyang nagpapaapoy sa patalim niya, at madiing pinunasan ang sariwang dugo sa kanyang espada. Ibinalik niya ang sisi sa tatay niya, na kung hindi daw ito ng epal, di sana walang gulo. Pumalag naman ang Duke, teka daw, si Arno naman daw ang mismong nag-uwi sa bata doon nung simula. Tapos ngayon, bigla-bigla niyang ibabangka na anak niya at aampunin sana ito. Yun pala, isa lang naman itong ordinaryong butiki. Dinagdagan pa nitong imposibleng may dugong item na nananalaytay sa batang yon. Pagkarinig nito, walang ano-ano'y nilutang ni Arno ang patalim niya direkta sa leeg ng sarili nitong tatay. Kaso, halimaw din ang duke at mabilis na nablock ang atake. Sa isang simpleng pitik, tumalsik ang espada mula sa mahigpit na hawak ng binata. Kumalampag ang nahulog na sandata sa sahig malapit sa likod ng matanda. Pero imbes na umurong, nagkumpas ng kamay ang tagapagmana sabay bitaw ng mga salitang nakakapanigas sa takot at bawal suwayin. Madiin niyang sinabi na walang pwedeng magdikta kung sino ang ituturing niyang anak kundi siya lang. Tapos, ang pasabog niyang hirit na lalayas muna siya sa mansyon. Ay itinuring ng kanyang tatay na isang direktang pagbabanta. Lalo na't alam ng matanda na purong gulo at patayan lang ang sasalubong kay Arno sa labas ng teritoryo. Kaso, buo na ang loob ni Arno. Diretsahan niyang sinisi ang Duke sa lahat ng kapalpakan at bago pa daw siya makapatay ng tao sa galit. Kailangan niya munang ma-rescue ang anak niya. Hindi rin papipigil yung lolo, uwi. Ginawa nitong lahat para harangin at bawalang umalis ang binata. Kasi nga bibigay na rin yung pisikal na katawan ng matanda dahil sa stress. Sumingit na yung butler at patagong bumulong sa amo niya na baka masyado lang daw nagpapadala sa matinding galit ang anak nito. Sabay turo sa dugo ang bangkay ng katulong para ipaalala. Na mismong ang Duke din naman ang nakadiskubre kahapon na isa palang traidor na espiya ang babaeng ito. Dinugtungan pa ni Carl na kahit mismo ang amo pa nila ang sapilitang mag-utos na ipagtapat ang buong katotohanan doon sa bata. Lilitaw at lilitaw pa rin itong isang banta. Kumulo ang dugo ng Duke nang isampal ang katotohanan ito sa kanya, kaya tinuldukan niya agad ang nakakasakit ulong diskusyon na iyon. Humingi ng basbas ang mayordomo kung tutugisin ba nila ang bata, pero malamig lang na sumagot ang Ginoo na kumilos ito ayon sa sariling diskarte. Nangako naman si Carl na ipapakalat na niya ang kanilang mga tauhan at babalik na lang para mag-ulat kapag may nasagap na silang matibay na balita. Sanay na siya sa timpla ng amo kaya napabuntong hininga na lang siya dahil kailanman ay hindi naranasan ng pamilyang ito ang kapayapaan. Maya-maya pa, sumiklab na ang matinding panik at takbuhan sa malaking kwarto. Nataranta ang lahat at pinagkaguluhan ang walang malay na biktima sa sahig habang may nagmamadaling humingi ng saklolo mula sa manggagamot. Habang nangyayari ang gulong yon, sa dulo ng imperyo, sa isang ampunan, makikita ang isang binatilyong seryosong nakikipag-usap sa isang walang kibo na butiki. Para sa kanya, perpekto ang pangalang Snake para sa bago niyang alaga. Marahan niyang hinampas ang maliit na unan, pero dedma lang ang bida natin sa ganoong tawag. Lutang pa ang isip nito dahil pinoproblema niya kung paano naging ganito ang masaklap na sitwasyon niya. Ang huli lang niyang natatandaan bago magising doon ay nang tuluyang mabuking ang tunay niyang pagkatao. Matagumpay ngang nakatakas si Aileen Item. Sa kabila ng sandamakmak na gulo at kalbaryo sa pagitan ng mga pangyayaring iyon, nakarating pa rin siya sa puntirya niya, nasa loob siya ngayon ng isang bahay ampunan. Kaharap niya ngayon ang isang kakaibang paslit na namomroblema sa pagpili ng ibibigay na pangalan. Isa itong suportang tauhan mula sa nobelang Adoption Illusion. Nasa hinaharap ay uupo bilang kinatatakutang pinuno ng Magic Tower. Ang paslit na ito ay walang iba kundi si Richard Collin. May ginagawa na naman itong baliw na eksperimento, at ang masaklap, siya mismo ang napiling biktima nito. Gusto lang naman subukan ng bata ang sukdulan at limitasyon ng isa. Bago ito bumigay at hilinging tapusin na lang ang kanyang buhay. Ngunit, matamis na ngumiti ang bata para kalmahin ang ating bida, nangangakong hinding-hindi niya kikitilin ang buhay nito. Kaso, malinaw pa sa sikat ng araw para sa bida na sa mismong nobela, inilarawan ang batang ito bilang isang utak kriminal at baliw. Maingat na inilapag ni Richard ang kaawa-awang butiki sa lamesa. Iginiit pa nito na utang nito ang buhay niya sa kanya, kaya malinaw na pag-aari na niya ito ngayon, pero pasok sa isang tainga at labas sa kabila ang sinabi niya para sa ating bida. Ang tanging umiikot sa utak niya ay ang nakatakdang kapalaran na mababaliw sa pag-ibig ang batang ito sa tunay na bida ng nobela. Higit pa rito, may mas malala siyang kinakaharap. Na-stuck siya sa katawang iyon at hindi na makabalik sa pagiging tao. Walang talabang lahat ng ginawa niya kahit naubos na niya ang lahat ng posibleng paraan para magpalit anyo. Kaya naman unti-unti, kusang namamatay ang naiwan niyang pag-asa. Richard, mataimtim niyang pinagmasdan ang munting reptilya. Gumugulo sa utak niya kung bakit putol ang likuran nito. Nag-usisa siya, subalit walang sagot na dumating. Pumasok sa isip niyang baka inosenteng isinilang itong ganyan, kaya labis siyang naawa, tutal kadalasay itinataboy ng kalikasan ang mga kakaiba.
Dahil trap siya sa ganitong katawan, tikom ang bibig ni Ellen, wala siyang magawa kundi tahimik na lang na makiramdam sa mga litanya ng kaharap. Batid niyang nakakulong sa tradisyon ang paglaki ni Richard. Subalit nagtataglay ang binatilyo ng utak na higit sa karaniwan. Bukod sa magandang lalaki, halimaw din siya sa Salamanca. Iyon nga lang, kinagisnan niyang mamuhay ng ulila sa kalinga ng pamilya. Inilahad ng paslit ang palad nito bilang imbitasyon. Sabay sumpang palalakasin niya ang nilalang kahit pakulang ang bahagi ng katawan nito. Dito na nagpasya ang ating bida na isugal ang tiwala niya. Gamit ang maliliit na galamay, dahan-dahan siyang lumapit at kumapit sa kamay ng bata. Sa pagkakataong ito, isang pambansang ekstra sa kwento ang bigla na lamang umeksena sa gitna. Tumagos kay Ellen ang mga binitiwang pangako. Na mababalikan niya ang bawat nilalang na nagdulot sa kanya ng sakit. Subalit ang katotohanan, taliwas ito sa gusto niya. Kung susuriin ang kanyang budhi, ni minsan ay hindi niya hiniling na may masirang buhay. Muli siyang napipi, ngunit deadma lang si Richard. Buo na ang desisyon nitong umpisahan ang kanilang pag-iensayo kinabukasan. Saglit na nawaglit sa isip ng ating dalawang tauhan na nakatira sila sa ampunan. Mabuti na lang at may umepal para ipamukha ito. Bumulaga sa pintuan ang punong guro. Baka sa mukha ang matinding pagkadismaya dahil sa pag-absent ng bata sa klase. Humakbang papasok ang lalaki, at inamin na gets niya ang sitwasyon. Batid nitong walang ka-level si Richard na maaari nitong maging sparring partner. Matigas na umangal ang bata kaya raw ito nag-cutting. Sa sobrang gigil habang nagsasalita, halos madurog niya ang abang reptilya sa higpit ng hawak. Naubusan ng hininga ang kawawang hayop. Napaungol ito ng kakaiba. Tila pinaghalong impit na hagulgol at pag-iingay na ewan. Bilang palusot, nagpakawala ng malakas na dighay si Richard. Kaso, masyadong matalas ang pakiramdam ng veteranong punong guro para maloko. Walang gatol nitong ipinamukha ang mahigpit na rules ng institusyon. Na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aalaga ng kahit anong hayop. Laking kalye kaya magulang din mag-isip si Richard. Dahil dito, ginamit niya ang kanyang diskarte para paikutin sana ang nagtuturo sa kanya. Subalit hindi umubra ang drama niya sa direktor. Kitang-kita raw nito ang nilalang, kaya mahigpit nitong pinatabi ang binatilyo. Biglang naglabas ng matinding puwersa ng Salamanca si Richard. Mariin siyang nagbanta na walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa mga pag-aari niya. Base sa sinaunang salaysay, may isang sikat na mito ukol sa isang haligi ng tahanan na nagtaguyod ng isang puno at masayang pamilya. Isang umaga, sa gitna ng pagbabanat ng buto, kinulbit siya ng isang boses mula sa langit, inuutusan siyang hawakan ang sandata upang iligtas ang bayan. Walang ano-ano'y pumutok ang isang madugong labanan. Ang lalaking kinausap ng langit, walang takot na pumaslang at nagpabagsak sa hanay ng mga kalaban. Utang nila rito ang kalayaan. Subalit naiwang wasak ang lahat, nagkalat ang mga bangkay at mga batang ulila, kasama ang nag-iisang sawi na tagapagligtas. Tanong niya sa sarili. Aanhin ko pa ang titulong tagapagligtas sa sagradong digmaan kung naabo naman ang sarili kong mag-iina at nabubuhay na lang ako sa parusa. Mula noon, tinalikuran niya ang bayan at tuluyan ng naglaho na parang bula. Samot-saring tsismis ang lumutang, subalit na natiling misteryo ang kanyang kinaroroonan. Utak ang puhunan ng ating piping reptilya. At mabilis niyang naramdaman na pabigat na ng pabigat ang tensyon sa paligid. Binansagan ni Richard ang taong ito bilang punong guro. Kaya konektado ang lahat. Ang taong kaharap niya. Walang iba, kundi ang maalamat na mandirigma. Ito pala ang dahilan ng pamamalagi niya rito. Nilinaw ng lalaki na hindi niya papatayin ang nilalang, ililipat lang daw niya ito sa tirahang nararapat dito. Pumalag ang binatilyo, nangangakong dodoblehin ang pag-iingat sa pag-aalaga, wag lamang daw itong mahuli ng mga kasamahan niya sa labas. Matigas ang pasya ng nakatatanda, at inutusang itigil na ng paslit ang pagrerebelde. Dito na gumawa ng eksena, patalon na bumagsak sa lapag ang ating bida. Sinigaw ng bata ang pinangalan niya rito, pero deadma ang hayop. Dire-diretso lang itong gumapang patungo sa kinatatayuan ng punong guro. Umilaw ang isip niya. Upang isakatuparan ng misyon, humarurot siya sa paanan ng lalaki, at nag-alaaso sa pagyuko. Paulit-ulit niyang ginawa ang ganitong diskarte, na siyang nakapukaw sa interes ng lalaki, tila na malikmata ang punong guro. Sa labis na pagkabigla sa nasaksihan, kahit hasang-hasa na siya sa karanasan ng buhay. Nang mahimasmasan, kinausap niya ang maliit na hayop kung bakit desidido itong tumambay sa institusyon. Sunod-sunod namang nag-yes ang reptilya, ang nakakabaliw na eksenang ito ay hindi lang gumimbal sa nakatatanda, maging si Richard ay napanganga sa gulat. Napabulala si Richard na parang nakakaintindi ng lengguwahe nila ang kaawa-awang nilalang, at walang nasabi ang punong guro dahil kitang-kita naman ang ebidensya. Dahil dito, napagdesisyonan ng lalaki na sa taglay na talino ng hayop, pagbibigyan niya itong tumira roon for the meantime. Palabas na sana ito ng lumingon para magbigay ng kondisyon. Na kailangang mag-focus at magsunog ng kilay ang binatilyo sa mga aralin nito. Bago tuluyang umalis, madiin itong pinaalalahanan na kailangang umattend ang paslit sa training kinabukasan.
Tahimik na tumimo rin ito sa isip ni Ellen. Pagkalabas ng lalaki ay sumara ang pintuan, at nilamon ng nakakabinging katahimikan ang silid, walang imik pareho ang binatilyo, at ang reptilyang bida. Medyo nag-sink in na sa utak ni Richard ang mga mabibigat na revelasyon, kaso dumami ang katanungan sa isip niya kaya napaupo na lang siya sa lapag. Tinambakan niya ng intriga ang bida, nag-uusisa kung ano ang naging taktika nito, at kung legit nga bang nakakagets ito ng salitang pantao. Subalit hindi rin siya nag-antay ng reply, tuloy-tuloy lang ang bibig nito sa pagdada. Punong-puno ng kumpiyansa ang bata nang ideklara nitong siya ang pinakabihirang butiki sa buong mundo. Inangat pa siya nito sa ere at ipinatong sa kanyang ulunan. Habang isinusumpang hindi na raw sila maghihiwalay pang dalawa, kahit na sumisigaw ang isip ng babaeng kailangan pa niyang makauwi sa kanila. Dinagdag pa ng paslit na itinadhana silang magtagpo, kaya kapag nagtangka siyang tumakas, hahanapin niya ito kahit pa magtago sa impyerno. At oras na mabawi niya ito, ikukulong na niya ito ng tuluyan. Dala ng labis na galak, hinalikan pa ng bata ang pisngi ng ating bida. Doon biglang umandar ang utak ng ating bida at naalala kung sino nga ba ang kaharap niya. Si Richard Collin ang suportang tauhan na nakatadhanang maging pinakamalakas na mahikero. Pero ang hindi makakaila, isa itong ganap na baliw, at mas lalo tuloy niyang iniyakan at kinapanabikan ang kanyang sariling ama. Sa huli, nakulong pa rin siya sa mismong ampunang pilit niyang tinatakasan simula nang maligaw siya sa panibagong mundong ito. Naging payapa ang mga sumunod na araw hanggang sa isang maliwanag na hapon, dumiretso si Richard sa dining hall na punong-puno na ng mga batang nag-iingay. Dahil sa gulo at ingay sa paligid, hindi niya napansin ang pasimpleng bulungan ng mga kasamahan niya nang tumuntong siya sa silid. Pagkakuha ng rasyon niya, naisip niyang lulunukin na lang niya agad ang pagkain para madalhan ng sariwang prutas ang kanyang alagang ahas. Pero panay ang tsismisan ng mga bata sa paligid patungkol sa kanya. Kesyo palagi raw siyang umiiwas sa bawat ensayo. Pero nangunguna raw kapag lamunan na. Hindi matanggap ng isang inggiterong bata kung bakit paborito ito ng direktor nila, lalo't nakakuha pa ito ng sariling malaking kwarto. Ngunit hindi nakatakas sa pandinig ng ating bida ang pinakamasakit nilang hirit na siya raw ay dating alipin. Kaya nakuha lang daw nito ang simpatiya ng direktor. Nang marinig niyang ininsulto siya nitong dumidila sa paa ng iba parang isang maruming aso, tahimik lang siyang nagbuhos ng sangkatutak na sarsa sa kanyang pasta. Pero sinadya niya talagang palutangin ito sa sarsa. Hindi niya kayang palampasin ang ganitong klaseng pambabastos. Naglakad siya ng dire-diretso papunta sa pwesto ng mga ito. Kahit nagwawala pa ang tiyan niya sa gutom, mas umiral ang galit niya. Walang pag-aalinlangang isinampal niya ang basang plato sa mismong ulo ng bida-bida. Nanlilisik ang mga matang tumayo si Richard, walang kaba na tiningnan sila't sinabihang napakaingay raw nilang sumigaw, samantalang mga inutil at baboy naman sila. Matapang pa nitong hinamon, ano? Subukan mo ngang ulitin, yung mga hirit mo kanina, lalo na yung kwentong aso nyo. Bumagsak sa sahig ang biktima niya habang nandidiring kinakayod ang sarsa sa mukha, pilit at nanginginig na nagtanong kung may ginawa ba silang masama. Nakalimutan mo na agad? Nakangising tugon ni Richard habang dahan-dahang itinataas ang kamay na unti-unting kuminang sa mahika. Hayaan mong ipaalala ko sa iyo. Pero bago pa siya makabato ng atake, may kung sinong naglakas loob na humablot at kumwelyo sa kanya mula sa likod. Pagharap niya, bumulaga ang madilim na mukha ng direktor. Matigas ang tono nito nang sitahin siya na bawal ang paggamit ng mahika laban sa kapwa-tao. Dahil likas na siyang palaban at barumbado mula pagkabata, buong tapang siyang sumagot at sumigaw, sila naman talaga ang unang nambastos. Subalit blanko lang ang naging reaksyon ng direktor. Malamig ngunit nakakatakot ang boses nito nang sabihin, sapat na ang ginawa mo para patayin sila. Napaiyak na lang sa sobrang asar si Richard, batid din naman niya kung gaano kapanganib ang mahika niya sa ibang tao, pero sadyang nagdidilim lang talaga ang paningin niya minsan. Hanggang sa tuluyan nang bumigay ang limitasyon niya. Mangiyak-ngiyak siyang sumigaw, wala akong pakialam kung mawala sila. Dahil kung ako nga ang mapatay diyan, paniguradong magpa-party pa sila. Sagad na ang pagtitimpi ng tagapamahala ng institusyon, kaya nagngangalit ang bagang na binigkas nito, Richard. Sumabog na rin ang damdamin ng paslit. Ayoko na. Bulyaw nito bago kumaripas ng takbo palabas ng komedor. Rinig pa ang pasigaw nitong sumbat na walang naiintindihan ang matanda. Nagpatuloy ito sa pag-arangkada patungo sa kung saan, walang lingon-likod. Naiwang tulala at nakanganga ang lahat ng meron sa loob. Agad namang inutusan ng tagapamahala ang nasaktan na magpatingin sa manggagamot. Sa kabilang banda, nakapwesto lang ang ating bidang reptilya sa pasimano ng bintana, inaabangan ang pagbabalik ng kaibigan. Usapan kasi nila na may pasalubong itong pagkain, kumakalam na ang sikmura niya, kaya kinutuban na siyang baka napahamak na ang paslit. Nabasag ang katahimikan ng may kaluskos mula sa pintuan. Umaliwalas ang pakiramdam niya dahil baka dumating na ang hinihintay. Isang malalim na boses ang umalingaw, butiki. Laking dismaya niya nang bumulaga ang tagapamahala sa halip na ang bata. Sa tindi ng gulat, napatalbog ang munting hayop. Ibinunyag ng matanda na naglayas daw ang kanyang kaibigan. Napagtanto nitong kailangan ngayon ng puwersa niya, kaya gumapang siya ng dahan-dahan palapit sa nababahalang matanda.
Nang makadikit na ito, tiningala ng munting reptilya ang higanteng anyo ng lalaki, na naging kumpirmasyon sa kutob ng pinuno may pag-iisip nga ang hayop na ito. Maingat na inilapag ng matanda ang kaniyang palad, at nagmakaawang sumaklolo ito upang mahanap ang nawawala, kahit mabilisan lamang. Saglit na saglit lang. Buo ang loob niyang makisali sa misyon. Kahit na blanko pa siya sa kung anong ambag ang maibibigay niya, buong tapang siyang umakyat sa kamay ng lalaki. Binalot na sila ng karimlan ng suungin nila ang pusod ng kakahuyan. Tanging panaghoy lang ng mga ibon ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Walang kaabog-abog na binagtas ng lalaki ang masukal na landas, animoy kabisado ang bawat sulok. Pinasadahan ng matanda ang natatangi nitong puwersa, upang mas bumilis pa ang kanilang paghabol, umaasang maaabutan pa ang paslit. Tinanong nito ang kasamang reptilya kung matutunton ba ang amoy ng kaibigan. Habang nagkukumahog naman itong kumapit dahil sa nahihilong bilis, iniisip na isang kahibangan ang utos na ito. Isang bagay lang ang nasa isip niya, kung hindi babagal ang pagtakbo nila, paniguradong lipad ang aabutin niya. Mistula siyang nilulupaypay na basahan sa balikat nito, ni hindi nga niya alam kung paano mangamoy, at ang tanging misyon niya ngayon ay huwag mamatay. Pumarada sila sa isang mataas na lupa kung saan matatanaw ang buong baryo. Ibinunyag ng lalaki na paboritong tambayan ng paslit ang gawin yon. Binalingan nito ang kawawang hayop sabay pambobola matalas daw siguradong mangamoy ang isang reptilya. Tiwala itong nakarating sa bayan ng bata, bago nagpakabaliw na tumalon sa nag-uungusang bangin. Pagbagsak nito sa lupa sa tabi ng mga nakatambak na kahon, idineklara agad ng matanda na kailangan muna nilang maghiwalay ng landas. Ipinatong siya ng direktor sa isang karton. Delikado raw sa labas, kaya ang lalaki na mismo ang magkukusang mag-ikot at sumulong. Sinabi nitong magmamasid-masid muna siya. Pero kung sakaling maswerteng maunahan siya ng bida natin, bantayan na lang daw muna nito ang bata. Inilapit ng pinuno ang kamay niya para makabisado ng dalaga ang amoy niya. Tapos, may ipinaamoy itong panyo kay Richard daw ang sadyang amoy na iyon. Napakamot ulo na lang ang dalaga. Hello, isa siyang reptilya at hindi aso. Pero laking gulat niya nang biglang rumehistro sa ilong niya ang mismong amoy. Ang lupit pa nito, naramdaman niya agad ang tamang direksyon. Isinuot na ng direktor ang talukbong nito sabay paalam na magkikita na lang uli sila. Nagbabala pa itong mag-ingat daw siya sa paggapang sa mga pader. Sa totoo lang, kahit si Eileen ay nagdududa kung kaya ba talaga niyang tuntunin ang bata. Kaso nang ibabaw ang kaba niya kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras. Gulat na gulat ang bida natin dahil daig pa pala niya ang asong bloodhound sa talas ng pangamoy. Sumulyap siya sa buwang nagtatago sa likod ng mga ulap. Oras na para kumilos, kaya mabilis niyang sinundan kung saan nanggagaling ang bakas ng amoy. Walang patid ang pagsinghot ng maliit na butiki sa paligid. Maya-maya lang, nakuha na niya ang eksaktong direksyon ilang hakbang na lang at malapit na siya sa target. Sa pool. Natagpuan nga niya ang bata. Binilisan niya ang paggapang palapit dito. Mag-isa itong nakaupo sa duyan habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Dahil nga isa pa siyang hayop, imposibleng makuha niya ang atensyon nito gamit ang boses. Ang ginawa niya, maingat siyang umakyat sa damit ng bata. Sa wakas, naging kapaki-pakinabang din ang mga kuko niya. Agad siyang nakarating sa balikat at marahang dinilaan ang pisngi nito, kaya bahagyang napangiti ang bata. Laking gulat nitong may isang munting nilalang na dadamay sa kanya ngayon. Pahid ng luha, tiningnan niya ang butiki, at nagtanong kung talaga bang hinanap siya nito. Kahit mukhang tangang kinakausap ang hayop, inusisa niya pa rin kung paano ito napadpad doon. Biniro pa niya na paniguradong sumakit ang maliliit nitong binti sa layo ng nilakad. Biglang nagsorry si Richard. Sumabog lang daw talaga ang inis niya kanina dahil may mga papansing nambuli sa kanya. Naikwento nitong binigyan niya ng leksyon ang mga loko, kaya nagsitigil ang mga ito. Kaso, may isang mayabang na sadyang sumagad sa pasensya niya.